Maaga pa lang nang bubulahaw ng kambal sapagkat excited silang pumunta ng ospital para malaman ng totoo. "Dad! Mom! Wake up!" Kalabog ni Alden sa magkaibang pintuan ng kanilang mommy at daddy kasama ang kuya Aidan niya na hindi na rin mapakali sa kanilang hinihintay. Nabulabog tuloy ang tulog nilang dalawa kaya't wala na rin silang nagawa kung hindi bumangon at mag-asikaso na at mukhang hindi sila titigilan ng kambal na tandem pa sa paggising sa kanila. Hindi na nga nakakain ng breakfast ng maayos ang kambal at maging sila ni Keira sapagkat panay ang ungot na ni Alden na umalis na sila. Umiinom na lang ng isang basong tubig si Logan at inayos na ang polong nagusot kanina. "Shall we?" Yakag ni Logan sa mag-iina. "Yes, Dad, we are ready now." Malakas ang boses na sagot ng kambal. Nagkatinginan na lang silang dalawa sa ikinikilos ng anak nila. Habang lula na sila ng sasakyan, biglang pumasok sa isip ni Logan ang dahilan ni Keira. Nung una kasi ayaw pa nito at tutol sa gusto niya. Hanggang sa napapayag niya na rin ito kasi wala na rin daw siyang choice kung nagawa niya ng ipa-DNA test ang kambal. Kaya ito na ang oras para sabay nilang malaman ng katotohanan. Panay sulyap ni Logan sa likuran niya. Okay lang ba sila at mukhang okay naman talaga lalo ng kambal na tanong ng tanong pa. Napapangiti na lang si Logan sa kakulitan ng dalawa. At habang si Keira naman ay tahimik at mukhang malalim ang iniisip, hindi man ni Logan mabasa ang iniisip nito. Alam niyang tungkol sa DNA yon. "We're here," wika ni Logan para makuha ang atensyon nilang tatlo. Naghanap na muna siya ng mapaparkingan ng sasakyan at nang makakita'y kaagad na pinandar ito patungo doon. At doon niya na rin sila pinababa. Kabado man pero kung ano magiging results, magiging handa si Logan. "Shall we go?" Aya niya kay Keira. Minitian lang siya ng dalaga at sabay na silang naglakad papasok ng ospital habang hawak niya ang kambal. Diretso sila sa room ni Dr. Corpus. Ang nakausap ni Logan na doktor, dala na rin niya ang results ng DNA test nilang tatlo. Nakita ni Logan ang kaba sa mata ni Keira. Marahil siya rin ay nalilito sa mga pangyayari at hindi nila yan masasagot ng basta-basta na walang tulong ng siyensya. Hindi na si Logan nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad tinanong ang doktor, nakausap over the phone last week. "Dok, ano po bang result?" Tanong ni Logan para matapos na rin itong agony na to at mag-look forward na sila kung maliman ang hinala nila. Tumikim ito muna bago nagsalita. Kinuha niya isang envelope sa ilalim ng cabinet niya at inabot sa akin. "Open it and see it on your own eyes," wika niya. Kinuha ni Logan ng envelope dito at nakailang buntong hininga na muna siya. Bago ko to binuksan, binasa niya ito mula una at sa kalagitnaan hanggang sa makarating siya sa bandang ibaba. Halos malaki ang mga mata ni Logan sa nakita. The result is 99.99999% anak ni sina Alden at Aidan. Biglang tumulong luha ni Logan na pinagtaka naman ni Keira. "Bakit? May problema ba?" tanong nito. Pero imbis na magsalita, inabot na lang ni Logan sa dalagang resulta para si Keira na rin mismo makakita. Sa una, okay pang kanyang itsura hanggang sa bigla na lang nagbagong facial expression nito at maging si Keira ay nagulat sa kanyang nakita. Nagkatingin na silang bigla at ang mga mata nila ay parehong nagtatanong. Hanggang sa nagbawi ng tingin si Logan at muli niyang hinarap si Dr. Corpus para hindi naman nakakailang kay Keira. Minabuti niya magtanong dito pero hindi ni Logan sinabi na about sa kanila yon. "Mom, are you okay?" tanong ni Aidan na kaagad dito nang makitang parang nag-ibang ekspresyon ng mukha ng kanilang mommy. "Nothing, son," sagot naman ni Keira. "What is the results, Dad?" Sabay baling naman na tanong ni Alden sa kanyang daddy at pakuya-kuyakoy pa ng kanyang paa. "The result is, I am your biological father." Naluluhang sagot ni Logan sabay yakap sa kambal. "Yay!" Masayang sambit ng kambal sa nalaman. "Mukhang happy ang twins niyo, Mr. Smith. Anyway, congratulations," ani Dr. Corpus. "Okay, Doc. Thank you," sambit ni Logan. "Magpapaalam na rin kami, Doc," dagdag pa niya. "Shall we go?" tanong ni Logan kay Keira. Kanina pa kasi ito tulala at malalim ang iniisip. Naglakad sila ng sabay palabas ng ospital. Pinasakay ni Logan na sila sa kotse. "Saan tayo pupunta ngayon?" tanong niya. "I don't know," wika ni Keira. Sa wakas naman naisipan niya ring magsalita. "Now we know. Ano bang plano mo?" tanong pa ni Logan. "Actually, I'm too shocked. Paano ikaw ang daddy nila?" Naguguluhan tanong pa rin ni Keira. "Keira, ano pa bang gusto mong sagot para maniwala kang mag-ama kami ng kambal?"
Kung hindi mo ko natatandaan, it's fine. Pero hindi mo na pwedeng itanggi at ilayo sa akin ng mga bata. Wala naman akong balak. Alam ko naman na may karapatan ka sa kambal. Kaya sana hindi mo rin ipagkait sa akin ng mga anak ko. Hindi ko gagawin yun. Good kung ganon, mabuti nang maging maliwanag sa ating dalawa. Oo naman, kahit na ayaw mo sa akin. Pabulong na wika ni Logan na may halong pagtatampo. May sinasabi ka ba, sir? Maagap na tanong ni Keira. Pwede ba? Don't call me sir. Wala tayo sa office at mami ka ng mga anak ko. Just call me Logan, whatever you want. Inis na wika ni Logan at hindi na si Keira pinansin. Hindi naman kasi siya bato na hindi makakaramdam ng sakit sa ilang beses ng pagre-reject sa kanya ni Keira. Ayaw niyang mamilit sa taong lantarang pinapakita na ayaw sa kanya. After all, nandiyan naman ang kambal na tunay niyang anak. Siya nga pala, bala kong iuwi ang kambal sa mansyon. Ano? Kakasabi ko lang na hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang mga anak ko. Anak natin, huwag mong kakalimutan yan, Keira. Alam ko pero hindi pwedeng iuwi mo sila sa mansyon, reklamo ng dalaga. Well, sumama ka kung ayaw mo mawalay sila sa'yo, tahasang sabi ni Logan. Napabuga na lang ng hangin si Keira sa inis. Sapagkat alam niyang hindi siya mananalo sa mag-aama. Kainis. Dahil sa kagustuhan na rin ang kambal na tumira kasamang daddy nila sa mansyon, wala na nagawa si Keira kung hindi sumama na lang din dito. Nilisan na nila ang Nueva Ecija at bumalik na sila ng Manila. Tuwang-tuwa ang kambal na makapasok sa loob ng mansyon, sapagkat sa labas pa nga lang ay nanlalaki ng kanilang mga mata sa nakikita. Halos hindi sila makapaniwalang dito na sila titira. Dad, is this our new home? Tanong ni Alden sa daddy niya na naninigurado. Yes, son. From now on, dito na tayo titira. Nasa taas pa lang room niyo ni Kuya Aidan mo. You can use the elevator instead the stairway. Bili ng daddy nila para hindi mapagod ang kanyang anak sa pagpanhik sa itaas. Okay dad, thank you. Let's go kambal. Sabay aya sa Kuya Aidan nito. Sinundan na lamang nila ng tingin ng dalawang palayo, habang silang dalawa naman na naiwan ay natahimik at walang imikan. Hindi alam ni Logan kung paano to kakausapin. Hanggang sa naisipan niya ngayain tong ilibot sa garden pinaunlakan. Naman ni Keira, napapangiti si Keira na makita kung gaano kalaki ang garden at kung gaano karaming mga bulaklak na nakatanim doon at mga halaman na galing pang ibang bansa. Pwedeng magtanong, bakit kumuha ka pa ng bahay sa Anyada kung may mansion ka niya? Wala lang, gusto ko lang, mag-isa lang kasi ako sa buhay. So hindi ko kailangan ng ganito kalaking bahay at napakalungkot. Kaya bumili ako ng bagong bahay na maliit lang, aniya. Napataas naman ang isang kilay ni Keira sa narinig. Kung maliit ang bahay ni Logan doon, kamusta naman ang bahay nila? Tumingin ito sa akin at lumapit naman ako. Pero ngayon hindi na ako nag-iisa. Alam kong kasama ko ng mga anak ko, saad ni Logan. Okay, papayag ako makasama mo sila pero tuwing weekend lang ha. Sa akin sila ng weekdays. It's up to you. Pero mas mabuting itanong na rin natin sa kambal kung anong gusto nila. Sagot naman ni Logan. Fine. Kanino palang mga tanim to? Sa'yo ba? Plantito ka ba? Curious sa tanong ni Keira. No, kay mami yan noong nabubuhay pa siya. Siya lahat ang nagtanim at nag-aalaga dyan. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng mga yan, ani ni Logan. Sa bagay, maski ako'y may hirapan din at baka mamatay pa silang lahat. Natatawang wika ni Keira na ikinatawa ni Logan kaya sabay na silang nagtawanan. Ang masayang tawanan nila hindi nakalampas sa kambal na kasalukuyang nakikinig na pala sa kanila. Uy, si mommy at daddy, they look together. Ay, I'm so kilig. Dagdag pa ni Aidan na mukhang bota na rin sa daddy nito. Shh, pinagtutulungan nyo na naman ako mga anak. Boss ko lang ang daddy nyo at hanggang doon lang kami, ani ni Keira. Bigla namang nalungkot ang kambal sa narinig kaya iniba ni Logan ang usapan. Twins, shall we go? Yakag niya sa dalawa. Saan po tayo pupunta daddy? Excited na tanong nito. Sa mall, we do shopping, watching cinema. Anything that you want. Wow! Masayang sigaw ng kambal at nagmamadaling pumasok sa loob para magbihis. Pagkaalis ng kambal, sinaway ni Keira si Logan. Don't spoil them. Hindi ko kaya yan kung sakaling mawala ka na naman sa buhay nila. Bakit mo palagi sinasabing lalayo ako? Ngayon pang alam ko ng totoo. Ano pang dahilan ko, hindi ba? At isa pa, maging masaya ka na lang para sa anak natin. Kung ayaw mo akong makita, pues magtiis ka. Wika ni Logan sabay walk out. Medyo na-hurt na rin kasi siya sa pagtrato ni Keira sa kanya. Wait! Sigaw ni Keira ngunit dire-diretso lang si Logan papasok sa loob at hindi siya nilingon. Pagpasok ni Logan, sa loob sinalubong siya ng kambal na excited nang umalis. We are ready, Dad! Nakangiting wika nila. Okay, good.
I'm going to change my clothes. Then after that, pwede na tayong magpunta sa mall. Okay, Dad! Sabay pang sagot ng kambal at hindi na malayo ni Logan na sumunod pala sa kanya. Pasakay na siya ng elevator nang tawagin siya ng dalawa. Dad, wait! Kaya muli niyang binuksan ng elevator para makapasok ang kambal. O mga anak, may kailangan kayo? Wala po, Dad, pero mukhang kailangan mong help namin ni Kambal. Wika ni Alden sabay baling kay Aidan. Hindi ba Kambal? Yes, Kambal, sagot naman ni Aidan. Ano ba yun mga anak? Bilisan na natin at baka magalit na naman ang mommy mo. Alam niyo naman yon, laging mainit ang dugo sa akin, Anya. Yeah, we know that, Dad. That is why we had a plan. This plan is called Operation Suyuin si Mommy ni Daddy. Wika sabay ng Kambal. What? Do you think magpapasuyo yung mommy niyo sa akin? Wika ni Logan na napapakamot na lang sa kalokohan ng dalawa. Dad, kilala namin si Mom, hindi yun matagal magalit. Dapat talaga sinusuyo siya, kaya mamaya na natin simulan ng pagsuyo mo sa kanya. Napangiti na lang si Logan sa mga plano ng Kambal at heto nga, sinasabi na nila ang mga kailangan niyang gawin. Good luck talaga sa kanya kung mapapaamo niya ang tigreng babae. Dad, we are here and we got you right, Kambal? Yes naman, Kambal, we do everything mapayas lang ni Dad si Mommy. Kaya Dad, listen to us. Kilala namin si Mommy at alam namin ang kiliti niya. Okay, sige, kayo nang bahala. Ano bang pinaplano niyo? Curious ni Logan na tanong. We set a date for you at the garden. Nakausap na namin sila Manang Celia at tutulungan nila kami, Dad. Kaya after nating mag-hangout, kami nang bahala kay Mommy para dalhin sa date niyo at ikaw, Dad. Bilan mo siya ng flowers. She want pink roses at maraming marami. Ani ni Alden at todo ngiti pa. Okay, sige, later. Pagkahatid ko sa inyo sa mansyon. Pero bago yan, kailangan na nating bumalik sa mami mo at baka kumukulo ng dugo nito. Sige na, mauna na kayo, tintayin niyo na lang ako sa ibaba. Utos ni Logan sa mga anak. Yes po, Dad. Mabilis na sagot ng dalawa at lumabas na ng elevator. Siya naman ay umakyat na pataas. Habang mag-isa si Logan sa loob ng elevator, ngayon palang naisip niya na ang magiging reaksyon ni Kara. Kaya kahit alanganin siya sa plano ng anak, pumayag na rin siya. Sapagkat alam niyang masaya ang mga ito. Walang nagawa si Kara na sumamang Kambal sa daddy nila para mag-shopping. Manood ng cinema sa mall. Naging sunod-sunuran siya sa kanyang mga anak na makitang masaya naman ang mga ito. Napag-isip-isip niya kanina na wala namang kasalanan ng boss niya. Lalo na't hindi naman niya ipinaalam dito ang totoo kahit may hinala na rin naman siya. Hindi kasi siya makapaniwalang naka one night stand niya. Nang araw na yon ay magiging boss niya. Parang sobrang namang coincidence ang lahat mula sa pagligtas ni Sir Rickson sa kanya sa kamay ng mga matandang milyonaryong manyakis hanggang sa may maganap sa kanila ng boss niya. At hanggang sa mapadpad siya sa mismong kumpanya nito. Kung papalawigin ba niya ang pangyayari, parang sinadya at konektado ang lahat para tuloy isang teleserye sa mga palabas sa television. At habang pinagmamasdan ni Kara ang mag-aama na masayang napapangiti na lang din siya na masaya ang mga anak niya. Ayun naman ang tanging mahalaga sa kanya ang maging masayang mga bata kahit na hindi na siya. Matapos ang ilang oras ng pamimilit panunood ng sinima kanina, nakaramdam ng gutom ang Kambal kaya napadain in sila nang wala sa oras. Habang si Logan ay nag-order sa fast food ng Jollibee, nag-request ang Kambal dahil dito raw ang paborito nilang kainan kapag may okasyon. Nakaramdam naman ng awa si Logan sa kanyang mga anak habang nakaupo na sila at kumakain panay naman ng kwento ni Alden sa kanilang daddy. You know what, Dad? Bihira lang kaming makakain sa ganito. Marami kasing gastos ang mommy kaya kapag may okasyon lang talaga po. Kwento ng bibo niyang anak na si Alden. Nakita ni Logan na pinandilatan ni Kara ang kanilang anak. Alden, kumain ka na tama ng kwento. Aniya. Okay lang. Hayaan mo siya't nakikinig ako. Ani ni Logan. Na seryosong nakatunghay sa anak. Well, from now on, kahit saan niya gustong kumain, pwede na. Pangakong wika ni Logan sa Kambal. Namilog naman ang mga mata ni Alden sa narinig na sinabi ng kanyang daddy. Really, Dad? Thank you so much. Wika nito sabay tayo at yakap sa kanya. Niyakap naman niya rin ang bata. Guys, pwede mo bang huwag silang inispoil? Sabi ko sa'yo, diba? Inis na singit ni Kara at hindi nagugustuhan ng pinaggagawa ng kanyang boss. But why? Ngayon lang ako makakabawi sa kanila at isa pa. Sila naman na magmamana ng lahat ng properties ko. Anong problema mo doon? Tanong ni Logan na nagpatigil sa pagkain. Wala na akong masabi. Inis na wika ni Kara hindi pabor sa gusto nito. By the way, I opened them a solo bank account funded 5 million each. Walang kahangin-hangin na wika ni Logan. What? Nahihibang ka na ba talaga? Aanin naman ng mga bata yan. Tanong ni Kara
Nang marinig ni Alden ang kakasabi pa lang ng daddy nila, napaiyahe ito nang malaman ang laman ng bank account nila ng kanyang kakambal. Do you hear that, kambal? We are millionaires now! Malakas na wika nito sabay takip ng kamay ni Kera ang bibig nito at baka may makarinig pa sa sinabi nito. At isa pa, bukas na bukas ita-transfer ko sila ng school. Kung saan ako nag-aaral noon at isa sa mga properties namin. Saad ni Logan. Fine, wala naman akong masasabi. Gawin mo lahat ng gusto mo pero sa oras na may mangyaring masama sa kanila, lagot ka talaga sa akin. Banta ni Kera at natatakot sa pwedeng mangyari sa anak lalo na't hindi naman pipitsugin ang angka ng daddy nito. Smith is a famous owner of jewelry in different branches. Outside the country and aside of that, meron pa silang school na pinamahalaan din ito at maraming mga sasakyang panghipapawid. Pangdagat at panglupa. In short, si Logan ang pinakabatang mayaman sa buong bansa at kilalang-kilalang kanilang pamilya sa larangan ng pagninegosyo. Kaya hindi si Kera boto sa papresko nito at baka maging mitya pa ng buhay ng kanyang anak. Natahimik ng lahat hanggang sinapagod na ang kambal at nagaya. Dahil ngayon ang plano nila na operation suyuin si Mommy, nang dumating ang family driver ni Logan na matagal na rin niyang pinagkakatiwalaan dahil ito pa ang driver nila mula nang siya'y bata pa. Pinauna niya ng mag-iina sapagkat bibili pa siya ng bulaklak na ibibigay niya kay Kera na idea ng kambal. Pasado 6:00 ng gabi, nakabalik si Logan at sinadya niya talaga ito para naman makapagayos pang kambal sa mansyong katuwa ng yaya nila at si Manang Celia. I wonder why, paano nila napapayag to't walang kahilig-hilig si Manang sa ganito? Isa rin itong takot sumugal sa pag-ibig, kaya tumanda na ring dalaga sa kanilang mansyon. Kung minsan nga tinutokso niya ang driver nilang sila Mang Bruce kay Manang Celia at halos sila na rin ang laging magkasama mula noon pa. Kaya nagtataka rin siya kung bakit hindi man lang sila na-develop sa bawat isa sa nakalipas na panahon. Matapos niyang makabili ng bulaklak, pinaharurot niya na ang sasakyan palayo sa lugar. Sa mansyon ng mga Smith, habang abalang lahat, walang kamalay-malay si Kera sa mangyayari mamayang gabi. Nahihimbing pa siyang natutulog ng mga oras na yon. Kambal, gising na kaya si Mommy? Tanong ni Alden sa kambal niya. I don't know. Gusto mo ba puntahan ko na at sabihin na mag-ayos? Alanganin tanong ni Aidan sa kakambal. Na, maybe, para she's prepared na. Sagot naman ito. Okay, ikaw na munang bahala dito, tintayin mo si Dad. Aniya sabay tight lakad patungong elevator. Medyo nakapag-adjust na rin si Aidan sa mansyon at sa bagong buhay na meron sila. Kung noon pinangarap niya lang na magkaroon sila ng malawak na bahay para may playpen sila ng kanyang kakambal. Pero ngayon sa loob ng mansyon ay kumpleto na. Wala ka nang hahanapin pa at sa isang iglap instant milyonaryo na sila ng kakambal niya. Pagbukas ng elevator mabilis siyang lumabas at nagtungo sa kwarto ng kanyang mommy para gisingin na rin ito. Nakailang katok na muna siya bago pagbuksan ito. O Aidan, son, do you need something? Tanong ni Kera sa anak. Nothing mommy, pero pwede po ba kayong mag-ayos ngayon at magpapasama ako sa mall? May nakalimutan po akong bilhin. Wala pa kasi si Dad, aniya. Ano? Saan pumuntang daddy mo? Bakit hindi pa rin siya nakakabalik ngayon? Kulat na tanong ni Kera at sa reaksyon niya, para tuloy siyang asawa na nag-alala at ng reaksyon niyang yun ay hindi nakaligtas sa pandinig ng kanyang anak. Uy, si Mom, worried kay Daddy. Panunukso nito sa Mami Kera niya. Hindi anak, nagtataka lang ako. Ikaw talaga parang ayaw niyo na kay Mommy. Malapit na ako magtampo. Simula na nakilala niyong daddy niyo, parang hindi na ako nag-e-exist sa buhay niyo. Hinaing ng Mami Kera nila na may halong pagtatampo. Si Mami talaga. Sorry kung yun ang iniisip niyo po sa amin ni Kambal, pero Mami, mahal na mahal namin kayo ni Daddy. Sinusulit lang namin ng ilang taong wala kami ni Daddy. Kaya Mommy, wag na po kayong magtampo sa amin ni Kambal. Pangarap kasi namin na magkaroon ng daddy noon pa. Wika ng kanyang anak. Wala namang problema doon anak, masaya ako na masaya kayo. Nakangiting wika ni Kera sa anak. Teka, akala ko ba magpapasama ka sa akin? Sige na, mag-freshen up lang si Mommy at bababa na rin ako. Puntahan mo ng kakambal mo at baka hinahanap ka na rin ito. Aniya, okay po Mommy, sagot ni Aidan sabay lakad palabas ng room ni Kera at napangiti na. Matutuloy ang kanilang plano para sa surprise date. Nang makababa siya ng elevator, nagulat siya sa pagbungad ng kakambal niya. Ano sabi ni Mommy? Payag na bang mag-date sila ni Mommy? Tanong ni Alden na mas excited pa. Hindi ko sinabi. What? So paano to? Cancel na? Tanong ni Alden sabay lungkot ng muka. No, tuloy pa din. She's preparing na bago ako umalis ng room niya. Pero hindi ko sinabing may date sila ni Dad. Sinabi kong samahan niya ako sa mall mamaya kasi may nakalimutan ako ipabili kanina.
wika ni Aidan. Nice, ayos yan kambal. Pero si Dad, nasan na ba? Tanong nito, napalingon sila sa barito ng boss nagsalita mula sa likuran nila. I'm here. Ang daddy nilang dumating na may dalang flowers kaya sinalubong nila ito ng yakap. Oh, may problema ba? Hindi niya napapayag ang mommy niyo? Tanong ni Logan sa kambal. No dad, actually mom is preparing right now. Wika ni Alden at ni Aidan. Really? Paano niyo napapayag ang mommy niyo? Nagtatakang tanong ni Logan na alam niya naman na allergic ang mommy Kara nila sa kanya. With our charm dad, kaya make it mommy happy para magpakasal na kayo at nakagawa ng kapatid namin. At nananawa na ako kay Kuya Aidan, biro ni Alden. Ano sinabi mo? Inis na tanong ni Aidan sabay habol sa kakambal niya. Habang tawang-tawa naman ang daddy nila sa kakulitan ng dalawa. Naagaw naman ang pansin ni Logan ang pagdating ni Kara na nakabihis at mukhang tama silang pinaghandaan na rin ito ang date nilang dalawa para mamaya. Itinago na muna ni Logan ang bulaklak sa likuran niya at inaabot niya yun paglapit sa kanila ni Kara. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.